Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kumpiyansa si Department of Trade and Industries o DTI Secretary Alfredo Pascual na makakamit o kaya'y malalampasan ng Board of Investments o BOI ang investment approvals target ngayong taon na 1.5 trilyong piso. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Pascual na tumatayo ring concurrent BOI chair na may mga investment project na nasa pipeline na ang Investment Promotion Agency, kabilang na ang ilan sa bunga ng foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi binanggit ng kalihim ang kabuang dami ng mga proyekto at total value nito, ngunit sinabi nitong nasa 71 bilyong dolyar ng investment prospects ang maaaring maimplementa mula ngayong taon at sa susunod na 5 taon. Dagdag pa ni Secretary Pascual, nasa 800 bilyong dolyar na proyekto ang naaprubahan na ng BOI. Nauna nang inilagay ng BOI sa 1 trilyong piso ang investment approvals target nito para sa 2023, ngunit pinataasan pa ito ni Secretary Pascual ng 50% buhat sa mga inaasahang pamumuhunan mula sa mga nakuhang investment commitments ng Pangulong Marcos sa kanyang foreign trips. Noong 2022, aabot sa 720 bilyong piso ang inaprobahang proyekto ng BOI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tintarget ng pamahalaan ng Pilipinas ang pag-i-issue ng Islamic bonds o sukuk bonds sa huling quarter ng 2023 o unang mga buwan ng 2024. Ayon kay National Treasurer Rosalia De Leon, inaasahan ang pag-i-issue ng sukuk bonds mula sa nasabing panahon matapos ang 12 linggong preparatory lead time. Sa ngayon anya, kasalukuyan ng kumukonsulta ang pamahalaan ng mga potensyal na underwriter para sa detalye ng issuance, kasama na ang magiging istruktura nito na maaaring hybrid wakala, ijara o murabaha. Pagdating naman sa size ng tenor, nakikita ni De Leon ang 5 at 10-year bonds na aniyay sweet spot para sa mga investor. Nauna nang nabanggit ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang plano ng pamahalaan na pag-i-issue ng 1 bilyong dolyar na halaga ng sukuk bonds. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Assistant Governor Arifa Ala, ang issuance ng Islamic bonds ay magandang complement sa layo ng central bank na i-promote ang Islamic banking sa bansa. Sakaling masimulan ito ang magiging kauna-unahang Islamic bonds ng Pilipinas at inaasahang makahihikayat ng new players mula sa bagong bond market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala ang isang Indian expert na feasible ang posibleng joint exploration ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Sa isinagawang Philippine-India Track 2 Maritime Dialogue sa Taguig City, sinabi ni Indian Navy Commodore at National Maritime Foundation of India Executive Director Debesh Lahiri na wala siyang nakikitang hadlang o problema para sa kooperasyon ng New Delhi at Manila sa paghahanap ng langis sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Aniya, nagawa na ito ng India sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa Vietnam at sinabing handa ang India na mag-reach out at maging friendly partner ng Pilipinas sa nasabing aspekto. Kasalukuyang kapartner ng Vietnam ang Indian Oil and Gas Company na Oil and Natural Gas Corporation Videsh sa oil exploration operation sa South China Sea. Kamakailan lamang nang ma-secure ng Indian company ang ikawalo nitong extension para sa exploration sa Block 128 ng Vietnam. Itong Hunyo, nagkasundo ang Pilipinas at India para sa pagpapalakas pang lalo ng bilateral relationship ng dalawang bansa. Bagaman walang nabanggit na posibleng kooperasyon sa larangan ng enerhiya, kapwa sinang-ayunan naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Indian counterpart nito na si Minister S. Jaishankar ang paghikayat sa mga kumpanya ng dalawang bansa na magkaroon ng engagement at i-explore ang iba pang oportunidad sa pamumuhunan.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Pañano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.